Habang nakatayo sa tapat ng gusali ng kanyang kumpanya, ang supladong CEO na si Marcel ay hinihintay ang kanyang driver. Hawak niya ang kanyang cellphone at may binabasa siyang mensahe. Biglang may humila sa kanyang suot na polo. Pagtingin niya sa baba, nakita niya ang isang bata. Ito ay si Ninay. Masaya ang bata na nakatingin sa kanya. "Hello po, kuya, ang pogi niyo naman po." "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Nasaan ang mga kasama mo?" "Ako po si Ninay. Nakita ko po kayo sa malayo kanina habang naglalakad kami ni Lolo, kaya po pinuntahan ko kayo." "Bata, umalis ka na rito. May hinihintay akong mahalagang tao. Huwag kang makulit at baka mapagalitan ka ng mga guard ko." "Sandali lang po. May itatanong lang po ako sa inyo. Maaari po ba?" "Ano ba yun? Bilisan mo lang dahil wala akong oras para sa mga bata." "Pwede po ba kayong maging tatay ko?" Nagulat si Marcel sa narinig niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ito ang itatanong ng isang batang hindi naman niya kakilala. Tumingin siya sa kanyang paligid para hanapin kung sino ang kasama ng bata. Inisip niya kung isa ba itong biro. Pero seryoso ang tingin ng bata sa kanya. "Ano bang sinasabi mo? Hindi kita anak at lalong hindi ako naghahanap ng anak." "Wala po kasi akong papa eh. Sabi ni Lolo, nasa malayo raw po ang papa ko. Pero mukhang mabait naman po kayo eh. Bagay po kayong maging papa ko." "Hindi mo ko kilala bata. Marami akong ginagawa at wala akong oras makipaglaro sa'yo ha." "Hindi po ako naglalaro. Seryoso po ako. Gusto ko lang po ng papa na katulad nyo na mukhang matapang pero gwapo." Biglang tumakbo papalapit ang isang matandang lalaki. Ito ay si Mang Pancho. Hingal na hingal ito at bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Agad niyang hinawakan ng kamay ni Ninay para ilayo ito sa lalaki. Napansin ni Mang Pancho na mukhang mayaman at makapangyarihan ang kausap ng kanyang apo. "Naku, pasensya na po kayo sir. Pasensya na po talaga sa apo ko. Ninay, bakit mo ba kinakausap ang hindi mo kakilala?" "Apo po ba ninyo ang batang to? Sabihan niyo siya na wag lalapit sa kung sino-sino at magsasabi ng mga kakaibang bagay." "Opo sir, pasensya na po. Masyado lang pong bibo itong apo ko at kung ano-ano ang naiisip. Halika na Ninay, uuwi na tayo at baka hinahanap na tayo ng mama mo." "Lolo, tinanong ko lang naman po siya. Ayaw niya po yata sa akin." "Siguraduhin niyo lang na hindi na ito mauulit. Nakakaabala kayo sa trabaho ko at sa mga iniisip ko." "Opo sir, hindi na po mauulit. Pasensya na ho talaga. Tara na Ninay." "Goodbye po mister. Sana po magkita ulit tayo balang araw." Pinagmasdan ni Marcel ang maglolo habang naglalakad papalayo. Hindi niya alam kung bakit pero parang naiwan ang boses ng bata sa kanyang pandinig. Maya-maya ay dumating na ang kanyang sasakyan at sumakay na siya rito para pumunta sa kanyang meeting. Sa loob ng isang maliit na bahay, hindi mapakali si Ara. Kanina pa siya pabalik-balik sa kanilang sala. Tinitingnan niya ang orasan sa dingding. 1:00 na ng hapon pero wala pa rin ang kanyang anak at ang kanyang ama. Nag-aalala na siya dahil hindi pa nauwi ang maglolo. Inisip niya kung nadisgrasya ba ang mga ito sa daan. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Ninay mula sa labas ng kanilang gate. "Mama, nandito na po ako. Mama, buksan mo ang pinto." Mabilis na binuksan ni Ara ang pinto. Nakita niya si Ninay na masayang tumatakbo papasok sa loob ng bahay. Kasunod nito ang kanyang ama na si Mang Pancho na pagod sa paglalakad. Agad na niyakap ni Ara ang kanyang anak ng mahigpit. "Salamat naman at nakauwi na kayo. Ninay, saan ba kayo galing? Kanina pa ako nag-aalala sa inyo." "Pasensya na Ara. Napahaba ang lakad namin dahil sa kabibuhan nitong anak mo. Marami siyang dinaanan at kinausap sa daan." "May nangyari ba sa inyo sa daan? May masama bang nangyari o may nang-away ba sa inyo?" "Wala naman. Maayos naman ang lahat ng lakad namin." "Sigurado po ba kayo? Bakit parang pawis na pawis kayo at parang hinahabol ang hininga ninyo tatay?" Lumuha ng kaunti si Ara dahil sa sobrang kaba na naramdaman niya kanina. Lumingon siya kay Ninay at hinawakan ang mga kamay nito. "Mama, huwag ka nang mag-alala. May magandang balita ako sa inyo na siguradong ikatutuwa mo."
Anong balita yun, anak? May nakuha ka bang mataas na score sa school? Hindi po yun. Nakahanap na po ako ng papa na para sa akin. Nakakita ako ng lalaki kanina sa harap ng isang malaking gusali. Sobrang gwapo niya po at mukhang mayaman. Tumawa ng malakas si Mang Pancho dahil sa sinabi ni Ninay. Umupo siya sa kanyang sofa at uminom ng isang basong tubig. Kinuwento niya kay Ara ang lahat ng nangyari kanina sa tapat ng kumpanya ni Marcel. Alam mo ba, Ara, itong si Ninay ay biglang lumapit sa isang lalaki. Mukhang big boss ang lalaking iyon dahil ang ganda ng damit niya. Tinanong ba naman ni Ninay kung pwedeng maging tatay niya? Ano? Ninay, bakit mo naman ginawa yun? Nakakahiya sa tao at baka isipin nila hindi kita tinuturuan ng magandang asal. Kasi po, gusto ko na po ng papa. Mukhang mabait naman po siya kahit medyo seryoso ang mukha niya at hindi siya nakangiti. Nako, kung nakita mo lang ang mukha ng lalaki. Ara, parang nakakita ng multo sa gulat dahil sa tanong ng anak mo. Pero wag kang mag-alala dahil humingi naman na ako ng pasensya. Tumayo si Ara at lumapit sa kanyang ama. Bumulong siya rito ng mahina para hindi marinig ni Ninay na naglalaro na sa isang sulok. Seryoso ito. Tatay, dodoblehin niyo po ang pag-iingat kay Ninay kapag inilalabas niyo siya. Natatakot po ako sa mga posibleng mangyari. Bakit ba parang takot na takot ka? Ano bang problema sa ginawa ng bata? Nanaginip po ako kagabi. May isang lalaki raw na gustong kumuha kay Ninay sa akin. Hindi ko makita yung mukha niya sa panaginip ko pero alam kong kukunin niya ang anak ko at ilalayo sa akin. Ara, panaginip lang yun at walang katotohanan. Huwag mong bigyan ng mali siya. Mananatiling ligtas si Ninay hanggat ako ang nag-aalaga. Kaya kalma, huwag mo nang dagdagan pa ang mga problema natin. Sana nga po, panaginip lang yun tatay. Pero hindi ko talaga maalis ang kaba sa dibdib ko simula nang magising ako. Samantala sa loob ng kanyang malaking opisina, hindi makapag-focus si Marcel. Nakaupo siya sa kanyang upuan at nakatingin sa malayo. Biglang pumasok sa kanyang isipan ng isang imahe. Nakita niya sa kanyang isip ang isang maliit na bata at isang babaeng pilit siyang hinahabol sa isang madilim na lugar. Hindi niya alam kung saan galing ang imaheng yun o kung alaala ba iyon ng kanyang nakaraan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang may tumapik sa kanyang balikat. Ito ang kanyang sekretarya na si Adolph na may dalang mga papel. Sir Marcel, okay lang po ba kayo? Kanina pa po kayo tulalarian sa bintana at hindi gumagalaw. Oo, okay lang ako. May iniisip lang akong mahalagang bagay tungkol sa kumpanya. Sigurado po ba kayo? Mukhang malalim ang iniisip nyo pagkatapos nating bumalik galing sa labas kanina. May nangyari po ba? Wala ito, Adolph. Ihanda mo na lang ang mga kailangan para sa susunod nating meeting sa mga investor. Nakahanda na po ang lahat, sir. Heto po ang kape ninyo para magising kayo ng kaunti. Pagkatapos po nito, may schedule kayo sa 3:00. Salamat, Adolph. May itatanong ako sa iyo bago ka lumabas. Ano po yun, sir? Tungkol ba ito sa mga stocks natin? Hindi. Ano sa tingin mong ibig sabihin kapag may isang batang bigla na lamang lalapit sa iyo at magsasabi ng mga kakaibang bagay tungkol sa pamilya? Baka naman po gusto lang makipaglaro ng bata, sir. O baka naman may kamukha kayo na kakilala nila kaya lumapit siya sa inyo. Siguro nga ganun lang yun. Sige na, lumabas ka na muna at gawin mo na ang mga inuutos ko sa'yo. Pinagmasdan ni Marcel ang kanyang kape habang ito ay umuusok. Hindi pa rin mawala sa isip niyang batang si Ninay. May kung ano sa bata na nagparamdam sa kanya ng kakaiba na hindi niya maipaliwanag. Pero mabilis niyang inalis ang isiping yon at bumalik sa kanyang trabaho. Kinuha niya ang kanyang panulat at sinimulang basahin ang mga nakalagay sa kanyang lamesa. Ngunit sa tuwing pipikit siya, mukha pa rin ni Ninay ang kanyang nakikita. Habang nagmamaneho pa uwi ng bahay, nakita ni Marcel ang maglolo na mukhang may problema ang kanilang sasakyan. Itinigil ni Marcel ang kanyang sasakyan sa tapat nila. Ibinaba niya ang kanyang bintana para makausap sila. Bakit po kayo nandito sa gilid ng kalsada? May problema po ba kayo? Papa, nandyan ka po pala. Nasiraan po kami ng tricycle eh. Sabi ko sa'yo, wag mo kong tatawaging papa. Ano bang nangyari rito? Naku sir, pasensya na po talaga.
Na-flat po ang gulong ng tricycle na sinasakyan namin. Kanina pa po kami rito naghihintay ng tulong. Malayo pa ba ang bahay niyo mula rito? Gabi na't delikado nang magtagal sa daan. Medyo malayo pa po, sir. Maglalakad na lang sana kami kung walang dadaan na ibang sasakyan. Papa, baka pwede naman po kaming makisabay sa inyo. Masakit na po kasi yung paa ko eh. Natigilan si Marcel sa hiling ng bata. Tumingin siya sa kanyang mamahaling sasakyan at tumingin siya kay Mang Pancho. Napansin niya ang pawis ng matanda. Napansin din niya ang pagod sa mukha ni Ninay. Kahit na masungit siya, hindi niya matiis na iwan ng dalawa sa kalsada. O sige na, pumasok na kayo sa loob. Ihahatid ko na kayo sa kanto malapit sa inyo. Maraming salamat po, sir. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan sa kabaitan ninyo. Yay! Salamat, Papa. Ang ganda naman po nung susukyon nyo. Ang bango-bango pa rito sa loob. Maupo ka lang ng maayos dyan, bata. Huwag kang malikot at baka may masira ka sa loob. Pinaandar ni Marcel ang kanyang sasakyan. Tahimik ang loob ng sasakyan maliban sa mga kwento ni Ninay. Ikinukwento ni Ninay ang kanyang ginawa sa school ng araw na iyon. Ikinuwento rin niya ang kanyang paboritong pagkain. Nakikinig lang si Marcel habang nakatingin sa daan. Hindi siya sumasagot pero hindi rin niya pinapatigil ang bata. Narating nila ang kanto na malapit sa bahay ni Naara. Inihinto ni Marcel ang sasakyan. Dito na lang po kami, sir. Maraming salamat po ulit sa paghatid sa amin. Walang anuman, Mang Pancho. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Bye-bye po, Papa. See you tomorrow po. Hindi sumagot si Marcel at pinaandar na ang kanyang sasakyan. Pinagmasdan niya sa side mirror ang dalawa hanggang sa mawala sila sa kanyang paningin. Pagbalik ni Ninay at Mang Pancho sa bahay ay agad silang sinalubong ni Ara. Kanina pa siya naghihintay sa pintuan. Mukhang pagod na pagod ang kanyang ama at ang kanyang anak. Agad na pumasok si Ninay sa loob at tumalon sa kanilang kama. Mama, nakita ko po ulit ang bago kong papa. Siya po ang naghatid sa amin ni Lolo. Ano? Tay, totoo po bang sinasabi nitong si Ninay? Sinong naghatid sa inyo? Totoo yun, Ara. Na-flat ang gulong ng tricycle na sinasakyan namin kanina. Nagkataon naman na dumaan ang lalaking kausap ni Ninay kahapon. Siya na ang nag-alok na ihatid kami dahil gabi na. Bakit po kayo pumayag? Hindi naman natin kilala ang taong yun. Paano kung masamang tao pala siya? Mukha namang mabait ang lalaki, Ara. Napakadesente niya't ang ganda ng kanyang sasakyan. Mukhang hindi naman siya gagawa ng masama. Kahit na po, dapat tayo nag-iingat pa rin kayo. Ninay, wag mo nang tatawaging papa ang taong yun. Hindi natin siya kamag-anak. Pero mama, gusto ko po siya eh. Mukha naman po siyang mabait. Ninay, matulog ka na. Marami ka pang gagawin bukas sa school. Wag mo nang isipin ng lalaking yon. Pagkasapit ng gabi ay oras na para matulog si Ninay. Kinuha ni Ara ang isang tuwalya. Pinatutuyo niya ang basang buhok ng kanyang anak pagkatapos nitong maligo. Marahan ng kanyang paghaplos sa ulo ni Ninay. Tahimik ang paligid at tanging tunog lang ng bentilador ang maririnig. Biglang nagsalita si Ninay habang inaayusan siya ng kanyang ina. Mama, bakit po wala akong papa? Ang mga kaklase ko po, laging sinusundo ng mga papa nila. Natigilan si Ara sa tanong ng anak. Hindi siya agad nakasagot. Ibinaba niya ang tuwalya at tumingin sa malayo. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Ninay, hindi ba sapat na nandito ko at si Lolo Pancho mo? Mahal na mahal ka namin. Mahal ko rin po kayo, Mama. Pero gusto ko lang pong malaman kung nasan po yung papa ko. Yung lalaki po kanina, pwede na po ba siyang maging papa ko? Hindi ganoon kadali yun, anak. Hindi natin kilala ang lalaking yun. Hindi sapat na gwapo't mayaman siya para maging papa mo. Ang pagiging papa anak ay isang malaking responsibilidad. Kahit po ba hilingin ko kay Jesus? Sabi po kasi sa school ay ibinibigay ni Jesus ang mga hiling ng mababait na bata. Ninay, tama na muna ang usapan na yan. Matulog ka na't gabi na. May pasok ka pa bukas. Inayos ni Ara ang kumot ni Ninay. Hinalikan niya ito sa noo hanggang sa makatulog ang bata. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng anak, tumayo si Ara. Lumapit siya sa kanyang kabinet sa gilid ng kama.
Binuksan niya ang maliit na drawer at kinuha ang isang kahon. Doon sa loob, nakalagay ang isang mamahaling kwintas. Kumikinang ito kahit madilim na ang paligid. Hinawakan niya ito ng mahigpit habang nakatingin sa natutulog na anak. Ninay, patawarin mo si Mama. Gusto ko man na magkaroon ka ng buo at masayang pamilya. Hindi ko alam kung paano gagawin. Hindi ko kilala ang tunay mong ama. Nagbalik sa isip ni Ara ang nangyari 6 na taon nang nakalilipas. Lasing siya ng gabing yun dahil sa kanyang mga problema. Aksidente siyang pumasok sa isang kwarto sa hotel. Doon niya nakatagpo ang isang lalaki. Hindi niya masyadong natatandaan ang mukha nito dahil sa kanyang kalasingan. Pero alam niya na doon nabuo si Ninay. Pagkagising niya kinaumagahan wala na ang lalaki. Ang naiwan lang sa sahig ay ang kwintas na kanyang hawak ngayon. Ito lang ang pinangahawakan ko na pagkakakilanlan ng iyong ama. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon o kung naaalala pa ba niya ako. Pero hindi ko hayaan na saktan ka ng kahit na sino, anak. Ibinalik ni Ara ang kwintas sa loob ng kahon. Isinara niya ang drawer at nahiga sa tabi ng kanyang anak. Niyakap niya si Ninay ng mahigpit habang nakatingin sa kisame. Marami siyang katanungan sa kanyang isip. Natatakot siya sa hinaharap pero gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Alam niyang mahirap ang kanilang buhay pero masaya sila. Ayaw niyang masira ang katahimikan ng kanilang pamilya dahil sa isang estranghero. Sa kabilang banda, hindi rin makatulog si Marcel. Nakahiga siya sa kanyang malaking kama. Pero gising na gising ang kanyang diwa. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Naalala niya ang maliit na kamay ni Ninay na humahawak sa kanyang polo. May kung anong koneksyon siyang naramdaman na hindi niya maipaliwanag. Inisip niya kung bakit niya tinulungan ng maglolo kanina. Hindi naman siya karaniwang tumutulong sa mga taong hindi niya kilala. Pero sa tuwing nakikita niya si Ninay, parang lumalambot ang kanyang puso. Bumangon siya at uminom ng tubig. Tumingin siya sa salamin. Inisip niya ang kanyang kabataan. Wala rin siyang kinagis ng ama. Lumaki siya sa piling ng kanyang ina na palaging abala sa trabaho. Kaya naman, nagsumikap siya na maging matagumpay sa buhay. Ayaw niyang maranasan ng ibang hirap na kanyang pinagdaanan. Pero ang batang yun ay kakaiba. Masyado itong direkta sa kanyang mga sinasabi. Ang hiling nito na maging tatay siya, nagpagulo sa kanyang isipan. Isang kahera sa isang convenience store si Ara. Isang gabi, bumili sa convenience store si Adolf, ang sekretarya ni Marcel. Lumapit ito sa counter at ngumiti sa kanya. Magandang gabi sa'yo. Pabili nga ako ng isang kahan ng sigarilyo. Magandang gabi rin po. Heto po ang inyong sigarilyo. May kailangan pa po ba kayo? Wala na, ito lang. Mukhang pagod ka na. Kanina ka pa ba rito? Opo, kaninang hapon pa. Pero kailangan talagang kumayod. Sabagay, ganyan talaga ang buhay. Ako nga rin kailangan pang samahan ng boss ko kahit gabi na. Masungit pa naman yun kapag nagugutom. Mahirap po talaga kapag masungit ang amo. Heto na po ang sukli nyo. Salamat. Alam mo, mukha kang mabait. Sana'y magkita pa tayo ulit dito sa susunod Salamat po. Ingat po kayo sa biyahe. Lumabas si Adolf ng tindahan at naglakad papunta sa sasakyan ni Marcel na nakaparada sa tapat. Nakatayo si Marcel sa labas ng sasakyan habang nakatingin sa transparent glass ng convenience store. Nakita niya ang isang babae sa loob na nag-aayos ng mga gamit. Mukhang pamilyar sa kanyang babae pero hindi niya matandaan kung kailan o saan sila nagkita. Saktong lumingon si Ara para kumuha ng plastic pero may lumapit sa kanyang customer na humihingi ng tulong. Paglingon ulit ni Ara sa labas, wala na ang lalaki at ang sasakyan. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho habang nagtataka kung bakit parang may nakatingin sa kanya kanina. Kinabukasan, maagang gumising si Namang Pancho at Ninay. Papunta sila sa hospital para bisitahin si Osang, ang asawa ni Mang Pancho. Matagal na itong nakaratay sa kama dahil sa kanyang malubhang sakit. Hirap na itong magsalita at mahina ng katawan. Pagpasok nila sa kwarto, agad na tumakbo si Ninay sa tabi ng kanyang lola. Lola Osang, nandito na po kami ni Lolo. May dala po kaming prutas para sa inyo. Osang,
Kamusta naman ang pakiramdam mo? Salamat. Masaya ako na nakita ko kayo. Ninay, ang ganda-ganda mo talaga. Lola, dapat po maging strong lang kayo lagi para makapag-play na po tayo ulit. Tama ang bata, Osang. Kailangan mong gumaling para masamahan mo pa akong makita ang pagdadalaga ni Ninay. Tingnan mo, parang kailan lang ay isa lang siyang musmus na sanggol. Ngayon ang bilis niya nang lumaki. Sinisikap ko naman, pero minsan ay parang pagod na pagod ang katawan ko. Huwag kang mag-alala, Osang. Nandito lang kami para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Lumabas muna si Ninay ng kwarto para kumuha ng tubig sa hallway. Habang naglalakad siya, nakita niyang isang pamilyar na tao. Sa dulo ng hallway, nakatayo si Marcel kasama ang kanyang kapatid na si Matthew. Mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Pinapagalitan ni Marcel si Matthew dahil sa gulo nitong pinasok. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na itigil mo ng pagsali sa mga fraternity na yan? Wala itong may dudulot na mabuti sa'yo. Kuya, aksidente lang ang nangyari. Hindi ko naman alam na mauuwi sa riot yung banding ng tropa eh. Aksidente? Paano kung mas malala pang nangyari sa'yo? Huwag mo kong idamay sa mga kalokohan mo. Kapag nalaman ni na mami at daddy to. Kuya, parang awa mo na. Huwag mo ko isusumbong sa kanila. Hindi na mauulit pangako. Pangako mo'y laging napapako. Sige na, hindi ko muna to ikukwento sa kanila. Pero kapag nangyari ulit to at napunta ka na naman sa hospital, hindi na kita sasaklolohan. Habang naglalakad ang magkapatid papalabas, biglang sumigaw si Ninay. Tumakbo siya papalapit kay Marcel at niyakap ang binti nito. Nagulat si Matthew sa nakita. Tumingin siya sa kanyang kuya na may halong pangaasar. Papa, nandito rin po pala kayo. Kuya, ano to? May anak ka na pala't hindi mo sinasabi sa amin. Kaya ba ayaw mo magpakasal kay Celestine? Hindi ko siya anak, Matthew. Huwag kang gagawa ng kwento. Bata, bakit ka ba nandito sa hospital? Nasaan ang lolo mo? Nandun po sa kwarto ni Lola Osang. May sakit po kasi si Lola, kaya binibisita namin siya. Ang cute naman ng bata. Hello, ako si Tito Matthew mo. Kuya, bakit ayaw mong aminin? Kamukha mo kaya siya? Tumigil ka, Matthew. Bata, huwag mo na akong tatawagin Papa. Dahil baka kung ano pang isipin ng ibang tao rito. Napansin ni Ninay ang isang pamilya na naglalakad sa malayo. May hawak na cotton candy ang isang bata na kasing edad niya. Kuminang ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng makulay na pagkain. Napansin iyon ni Marcel. Kahit na masungit ang pakikitungo nito kay Ninay, ay bigla siyang nakaramdam ng awa sa bata. Gusto mo ba ng cotton candy? Opo, gustong gusto ko po yun pero wala pong dalang pera si Lolo pambili eh. Sige, tara sa labas. Macho, dyan ka lang ha. Huwag kang aalis hanggat hindi ako bumabalik. Lumabas sina Marcel at Ninay para bumili ng cotton candy. Tuwang-tuwa ang bata habang hawak ang malaking pagkain. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na rin si Mang Pancho mula sa loob ng hospital. Baka sa mukha ang pagkahingal dahil sa paghahanap kay Ninay. Nakita niya ang kanyang apo na kasama na naman sa labas si Marcel. Naku Sir Marcel, pasensya na po talaga sa abala nitong si Ninay. Kanina ko pa po siya hinahanap sa loob. Ayos lang po yun. Nakita ko lang siya sa hallway at binilhan ko ng cotton candy dahil mukhang gusto niya. Ninay, bakit ba umaalis ka nang hindi nagsasabi? Pinag-aalala mo naman ako ng sobra. Sorry po Lolo, nakita ko po kasi si Papa. Mag-iingat na kayo sa susunod. Gabi na naman at baka mahirapan kayo sa pagsakay. Opo sir, maraming salamat po ulit. Buti na lang ay nakita niyo ang apo ko. Walang anuman po yun. Sige na po ako nang bahalang maghatid sa inyo. Baka paano pa kayo. Matthew, sumakay ka na sa harap. Mang Pancho, doon na kayo sa likod. Pinilit ni Marcel na ihatid ang dalawa kahit na nagrereklamo ang kanyang kapatid. Tahimik ang buong biyahe habang kumakain si Ninay ng kanyang cotton candy. Nang makarating sila sa kanto ay nagpasalamat muli si Mang Pancho. Pinagmasdan ni Marcel ang maglolo habang naglalakad sila papasok sa madilim na eskinita. Hindi maalis sa isip niya ang saya sa mukha ng bata dahil lang sa isang cotton candy. Lumingon siya kay Matthew na ngayon seryoso nang nakatingin sa kanya. Kuya, aminin mo na. Anak mo ba talaga ang batang yun at inililihim mo lang sa amin? Iba ang tingin mo sa kanya.
Wala akong dapat aminin dahil wala akong alam. Ngayon tumahimik ka na lang bago ko baguhin ang isip ko at isumbong kita kina mami. Pinaandar ni Marcel ang sasakyan at mabilis na umalis sa lugar. Marami siyang katanungan sa kanyang sarili pero hindi niya alam kung saan hahanapin ang mga sagot. Napagod ang maglolo pag-uwi sa kanilang bahay. Ngunit ang bata parang hindi nawawala ng lakas dahil sa kanyang hawak na cotton candy. Ikinuwento niya sa kanyang ina ang muli nilang pagtatagpo ni Marcel. Mama, ang bait talaga ni Papa. Binilhan niya ako ng cotton candy kanina sa labas ng hospital. Sabi niya, mukhang gusto ko raw kaya binilan niya ako agad. Ninay anak, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo siya Papa? Huwag mong tatawagin ganyan ng isang taong hindi mo naman kilala. Pero mama, gusto ko talaga siyang maging Papa. Matangkad siya at napakalinis. Ang ganda rin ng kanyang sasakyan. Ano pang napansin mo sa kanya? Paano ba siyang makipag-usap sa inyo ni Lolo Pancho? Medyo seryoso po siyang magsalita pero hindi naman po siya naninigaw. Nung nakita niya po ako sa hallway, parang nagulat siya pero binilhan pa rin po niya ako ng pagkain. Sabi niya dapat hindi ako lumalayo kay Lolo dahil mapanganib sa hospital. Tay, pangalawang beses na to. Inaalagaan niyo ba talaga si Ninay? Ano bang mayroon sa lalaking yun at laging nagkukrus ang landas ninyo? Sa totoo lang Ara, hindi ko rin masabi. Pero sa tuwing tinutulungan niya kami, wala siyang hinihinging kapalit. Noong na-flat ang gulong ng tricycle at noong mawala sa paningin ko itong si Ninay sa loob ng hospital, hindi siya nagdamot na tumulong. Hindi ko tuloy maiwasang maisip ang mga panaginip ko, lalo na napapadalas ang pagkikita ninyo ng lalaking yun. Huwag mong bigyan ng masyadong malalim na kahulugan ng lahat, Ara. Baka sadyang mabait lang ang tao at naawa sa bata. O baka naman nakikita niya ang kanyang sarili kay Ninay dahil sa pagiging bibo. Mama, gusto ko po siyang makita ulit. Sabi niya po ay doon lang siya sa malaking gusali nagtatrabaho. Ninay, matulog ka na. Huwag mo nang isipin ang lalaking yun. May pasok ka pa sa school, di ba? Sige na, magpahinga ka na. Matapos bihisan at patulugin si Ninay, nanatiling nakaupo si Ara. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang paglalarawan ni Ninay sa lalaki. May kung anong takot siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan ay nag-iisa si Ara sa kanyang kwarto. Nakaupo siya sa gilid ng kama at hawak ang gintong kwintas ng kanyang itinatago sa loob ng mahabang panahon. Pinagmamasdan niya ang disenyo nito at ang kumislap na bato sa gitna. Pumasok si Mang Pancho sa kwarto at nakita ang kanyang anak na seryosong nakatingin sa alahas. Ara, hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin ang lalaking yon? Hindi ko po siya iniisip, Tay. Nag-aalala lang po ako para kay Ninay. Nagsisimula na siyang magtanong kung nasaan ang tatay niya at kung bakit wala siyang kinikilalang ama. Natural lang sa bata ang magtanong, Ara. Nakikita niya ang kanyang mga kaklase na may kumpletong pamilya. Nararamdaman niyang kakulangan sa kanyang buhay. Ano po bang dapat kong gawin? Hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi ko kilala ang ama niya dahil sa nangyari sa akin. Kailangan mong maging matatag. Kapag dumating ang tamang panahon, kailangan mong aminin ang totoo sa bata. Hindi mo pwedeng itago ang katotohanan habang buhay dahil mas masasaktan siya kapag sa ibang tao niya pa nalaman. Natatakot po ako na baka kamuhian niya ako kapag nalaman niyang pinagmulan niya. Ayokong isipin niya na aksidente lang ang dahilan kung bakit siya nabuo. Mahal ka ni Ninay, Ara, at alam niya na ginagawa mo ang lahat para sa kanya. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng kaba at takot sa kung anumang kinabukasang naghihintay pa sa inyo. Salamat, Tatay. Susubukan ko pong maging handa para sa kanya. Pero sa ngayon, itatago ko na muna itong kwintas na ito. Samantala sa labas ng opisina ni Marcel, ay isang mamahaling Cadillac ang biglang huminto sa tapat ng entrance. Agad na lumabas ang isang napakagandang babae na may suot na mamahaling damit at may malaking salamin. Ang mga tao sa kanyang dinadaanan ay napapalingon at ang mga empleyado ng kumpanya ay agad na yumuyukod sa kanya bilang tanda ng paggalang. Ito ay si Celestine. Naglakad siya ng may kumpiyansa patungo sa elevator. Lahat ng kanyang gamit ay branded at mukhang galing sa ibang bansa. Pagdating niya sa floor kung nasaan ang opisina ni Marcel,
Hindi na siya nagpaalam sa sekretarya. Agad niyang binuksan ang pinto ng opisina ng CEO. Nakita niya si Marcel na seryosong nagbabasa ng mga dokumento sa kanyang lamesa. "Marcel, did you miss me?" Tumingala si Marcel at bahagyang nagulat sa pagdating ng babae. Inilapag niya ang kanyang panulat at sumandal sa kanyang upuan. Hindi siya ngumiti, ngunit hindi rin siya nagalit sa biglaang pagpasok nito sa kanyang pribadong espasyo. "Celestine, akala ko'y nasa out of town trip ka kasama ang mga kaibigan mo. Bakit nandito ka na agad?" "Naisipan ko na mas mabuting nandito ako sa tabi mo. Hindi mo ba ako bibigyan ng kiss man lang pagkatapos ng matagal na panahon na hindi tayo nagkita?" "Marami akong ginagawa, Celestine. Alam mo naman na malapit ng anibersaryo ng kumpanya at kailangan kong tutukan ng bawat detalye." "Lagi ka namang abala sa trabaho mo. Minsan isipin mo rin ang nararamdaman ko bilang fiancé mo. Hindi ka man lang tumatawag o nagtitext para itanong kung kamusta ba ako." "Ano bang kailangan mo? Umalis ka na kung wala kang sinasadyang importante." "You are so boring, Marcel. Pero sige, pagbibigyan kita ngayon dahil mukhang pagod ka sa dami ng pinipirmahan mo riyan." Umupo si Celestine sa sofa sa loob ng opisina habang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Marcel. Samantala si Marcel naman muling bumalik sa kanyang ginagawa, ngunit hindi mawaglit sa kanyang isipan ang batang si Ninay. Hindi niya alam kung bakit, pero mas nais niyang makita ang bibong bata kaysa kay Celestine. Maagang inasikaso ni Ara ang anak. Napagpasyahan niya na isuot dito ang kwintas mula sa hindi niya nakilalang ama nito. "Ninay, anak, lumapit ka muna rito kay mama. May isusuot lang ako sa'yo." "Ano po yun, mama? Wow, ang ganda naman po ng kwintas na yan. Ngayon ko lang po yan nakita." "Ito ay isang espesyal na bagay. Gusto kong isuot mo to ngayong araw. Pero tandaan mo, kailangan mong ingatan to ng mabuti." "Opo, mama. Bakit niyo po isinusuot sa akin? May okasyon po ba?" "Wala naman. Gusto ko lang na isuot to dahil ito ang magiging lucky charm mo. Huwag mo nga hayaan na mawala ito o mahulog, ha? Huwag mo ring ipahihiram sa iba mong kaklase." "Opo, mama. Pangako po, iingatan ko ang kwintas na to. Ang ganda-ganda po talaga nito. Para po akong prinsesa sa suot ko." Isinuot ni Ara ang kwintas sa leeg ni Ninay. Pinagmasdan niya ang kanyang anak habang suot ang tanging pagkakakilanlan ng ama nito. May halong kaba at lungkot ang nararamdaman ni Ara habang tinitingnan ng bata. Inayos niya ang buhok ni Ninay para hindi matabunan ng kwintas. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang fiancé ni Marcel na si Celestine. Ang kanyang kasuotan ay napakamahal at mukhang galing pa sa ibang bansa. Lumapit siya kay Marcel na may kasamang matamis ng ngiti at tila uhaw ito sa atensyon ng lalaki. "Marcel, busy ka na naman ba?" "Celestine, nakikita mong marami akong ginagawa. Ano bang kailangan mo't nandito ka na naman?" "Wala lang, gusto lang kitang makita. Alam mo naman na miss na kita." "Itigil mo na ang ginagawa mo, Celestine. Kahit fiancé pa kita, hindi kita magagawang seryosohin. Kung hindi lang sana sa usapan ng mga magulang natin, hindi tayo malalagay sa ganitong sitwasyon at hindi ko gugustuhin na mapunta sa ganitong sitwasyon." "Bakit ba palagi mong sinasabi yan? Bakit hindi natin subukang gawin na totoo ang lahat? Malay mo, maging masaya rin tayo sa huli." "Dahil hindi ko kayang gawin yon. May mga prioridad ako sa buhay at hindi kasama doon ang pakikipaglaro sa'yo. Alam mo ang kasunduan natin, kaya wag kang umasta na parang may nararamdaman ako sa'yo." "Siguro kaya ka ganyan ay dahil may nahanap ka ng ibang babae. Sabihin mo sa akin, Marcel, sino bang babaeng gusto mo? Kaya ayaw mo mapalapit sa akin." "Wala akong ibang babae. Ang kumpanya lang ang inaasikaso ko. Kaya kung wala ka nang sasabihing matino, pwede ka nang umalis dahil nakakaabala ka sa trabaho ko." Nainis si Celestine sa naging sagot ni Marcel sa kanya. Tumayo siya't kinuha ang kanyang bag bago lumabas ng opisina. Sa eskwelahan naman, masayang naglalaro ang bata sa field. Pero si Ninay, nakaupo lang sa isang bench habang pinanonood ang kanyang mga kaklase. Naririnig niya ang usapan ng mga estudyante tungkol sa paparating na family day sa kanilang school. Lahat sila'y masayang nagkukwento tungkol sa kanilang mga tatay na dadalo sa event.
Ang tatay ko ang sasama sa akin sa family day. Tuturuan niya raw akong maglaro ng basketball sa court. Wika ng isang estudyante. Ako rin, ang sabi ni Papa, bibili niya ako ng maraming laruan kapag nanalo na kami sa mga laro bukas. Nakinig lang si Ninay sa kanila at unti-unting lumungkot ang kanyang muka. Naalala niya na wala siyang tatay na tatawagin para sumama sa kanya. Napahawak siya sa kanyang kwintas habang nag-iisip. Maya-maya ay dumating na si Mang Pancho para sunduin siya. Napansin agad ng matanda ang lungkot sa mga mata ng kanyang apo. Ninay anak, bakit ganyan ang mukha mo? May nang-away ba sa'yo? Wala po lolo, nakikinig lang po ako sa mga kaklase ko. Pinag-uusapan po nila ang tungkol sa family day. Ano naman ang meron sa family day na yan? Lahat po sila, may mga tatay na sasama sa kanila. Bakit po yung ibang bata may tatay, pero ako po wala? Nasaan po ba talagang tatay ko, lolo? Natigilan si Mang Pancho sa tanong ni Ninay. Lumuhod siya sa tapat ng bata at hinawakan ng balikat nito. Pinilit niyang umiti para hindi malungkot ang kanyang apo. Ninay, makinig ka sa akin. May tatay ka rin katulad ng ibang bata. Hindi mo lang siya pwedeng makita sa ngayon dahil may mga bagay na kailangang ayusin. Kailan ko po ba siya makikita? Gusto ko rin po siyang makasama sa family day. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako para tumayong tatay mo pansamantala. Sasamahan kita sa lahat ng gusto mong gawin. Huwag ka nang malungkot. Tumayo ka na dyan at bibili pa tayo ng ice cream. Salamat po, lolo. Pero sana po talaga dumating na yung araw na makita ko siya. Gusto ko pong malaman kung kamukha ko rin ba siya. Tumayo na ang dalawa at nagsimulang maglakad pa uwi. Ramdam ni Mang Pancho ang bigat sa puso ng kanyang apo. Alam niyang hindi sapat ang kanyang presensya para mapunan ang pangungulila ng bata sa isang ama. Tanghali na at baka mapagalitan si Ara ng kanyang manager. Kaya nagmadali siyang kumilos para makapasok. Hindi siya tumitingin sa kanyang dinadaanan dahil sa bilis ng kanyang paglakad. Pagliko niya, nabangga niya ng malakas ang isang babae. Halos matumba ang babae dahil sa lakas ng bangga ni Ara. Ang babae walang iba kundi si Celestine at ang mamahaling damit nito. Nagusutan dahil sa pagkabangga ni Ara. Galit na lumingon si Celestine kay Ara. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Tingnan mo nga yung ginawa mo. Muntik na ako matumba dahil sa'yo. Pasensya na po ma'am. Nagmamadali lang po talaga ako dahil kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Wala akong pakailam kung nagmamadali ka. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng damit na suot ko? Mas mahal pa to sa kung magkanong bariyang kinikita mo dyan sa trabaho mo. Pasensya na po ulit. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po talaga. Ang mga katulad mo dapat hindi pinahihintulutan sa ganitong klaseng lugar. Makikitid ang utak at hindi marunong tumingin sa nilalakaran. Umalis ka na nga sa harap ko bago ko ipatanggal ka sa manager. Opo ma'am, pasensya na po ulit. Mabilis na pumasok si Ara sa convenience store habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Samantala, inis na sumakay si Celestine sa kanyang sasakyan habang pinapagpagan ang kanyang damit. Isang araw bago ang family day sa school ni Ninay, nagkaroon ng malaking problema sa kanilang bahay. Nilalagnat ng malala si Mang Pancho. Nakahiga lang siya sa kanyang kama at hindi makabangon dahil sa panghihina ng kanyang katawan. Umiiyak si Ninay sa tabi ng kanyang lolo. Alam ng bata na hindi makakasama ang kanyang lolo sa mahalagang araw para sa kanya bukas. Hinihintay ni Ninay ang kanyang nanay na susundo sa kanya sa araw na yun, sa labas ng kanilang school pagkatapos ng klase. Malungkot ang bata. Biglang isang pamilyar na boses ang kanyang narinig sa kanyang harapan. Ito ay si Marcel. Bakit ka nandito sa labas at mag-isa? Nasaan ang lolo mo? Papa, may sakit po si Lolo Pancho. Nilalagnat po siya ng malala kaya hindi niya po ako masusundo rito. Hinihintay ko pong dumating si Mama. Bakit ka umiiyak? May nangyari bang masama sa loob ng school? Kasi po, bukas na po ang family day namin eh. Gusto ko po sanang sumama pero walang sasama sa akin. Si Lolo po may sakit, si Mama naman po ay may trabaho. Gusto mo ba talagang sumali sa family day niyan? Importante ba yan para sa'yo?
Opo, kasi po lahat ng kaklase ko may kasamang papa. Gusto ko rin po na maranasan yun kahit isang beses lang. Tumingin si Marcel sa bata. Nakaramdam siya ng awa. Hindi niya alam kung bakit pero gusto niyang pasayahin ang bata. Ayaw niyang makitang umiiyak si Ninay dahil lang sa walang makakasama sa school event. Sige, huwag ka na umiyak. Ako na lang ang sasama sa iyo bukas sa family day niyo. Talaga po? Sasama po kayo sa akin? Baka po may trabaho pa po kayo. Okay lang po kung hindi na talaga ako makakasama. Pwede ko namang ipagpaliban ng trabaho bukas. Gusto mo ba talaga na ako ang sumama sa'yo? Opo, gustong gusto ko po. Salamat po Papa. Ikaw na po ang pinakamabait na tao na nakilala ko. Habang nag-uusap ang dalawa, ay lumapit si Marcel sa bata para ayusin ang buhok nito na nagulo ng hangin. Doon niya napansin ang kwintas na suot ni Ninay. Nanlaki ang mga mata ni Marcel. Ang kwintas na iyon ay pamilyar sa kanya. May kakaibang disenyo ito na hindi basta-basta makikita sa mga normal na kwintas lang. Nanumbalik ang ilang alaala sa kanyang isipan. Pero agad itong naputol nang tumunog ang kanyang telepono. Sandali lang Ninay, sasagutin ko lang tong tawag ng sekretarya ko. Okay po. Habang nakikipag-usap si Marcel sa telepono ay saktong pagdating ni Ara. Hingal na hingal siya sa pagtakbo. Agad siyang lumapit kay Ninay at tiningnan kung ayos lang ang bata. Ninay, pasensya na natagalan ako sa pagpunta rito. Okay ka lang ba? Nabagot ka ba sa paghihintay sa akin? Okay lang po ako mama. Alam niyo po ba na makakasama na tayo sa family day bukas? Paano tayo makakasama? Iwala si Lolo Pancho mo dahil may sakit siya. Kasi po si Papa, pumayag po siya na sumama sa atin. Nagulat si Ara sa sinabi ni Ninay. Lumingon siya at nakita niya si Marcel na katatapos lang makipag-usap sa telepono. Nagkatinginan ng dalawa. Hindi alam ni Ara ang kanyang sasabihin. Samantala si Marcel nagpaalam na dahil kailangan niya nang bumalik sa kumpanya para sa isang biglaang meeting. Mabilis siyang umalis at sumakay sa kanyang sasakyan. Pagdating sa kanyang opisina, ay naiwang mag-isa si Marcel. Nakaupo siya sa kanyang lamesa pero hindi siya makapag-focus sa mga papeles. Muling bumalik sa kanyang isipan ang imahe ng kwintas na suot ni Ninay. Biglang nanakitang kanyang ulo. Napapikit siya ng mariin dahil sa sakit. Sa kanyang pagpikit, tila may isang pelikula na mabilis na gumagalaw sa kanyang alaala. Nakita niya ang kanyang sarili, 6 na taon nang nakakalipas sa isang hotel room. Lasing na lasing siya noon. May isang babae na pumasok sa kanyang kwarto. Hindi niya makita ang mukha ng babae dahil malabo ang kanyang paningin noon. Naalala niya ang init ng yakap at ang mga halik ng babaeng iyon sa kanya. Nakipaglaro siya ng apoy sa babaeng iyon sa kalaliman ng gabi. Naalala rin niya ang kanyang kwintas na regalo pa ng kanyang namayapang ina. Nahulog ang kwintas na iyon mula sa side table pababa ng sahig habang nagiinit sila sa sandaling yun. Pagdilat ni Marcel, pawis na pawis siya. Ang imahe ni Ninay habang suot ang kwintas, malinaw na malinaw sa kanyang isipan. Hindi siya maaaring magkamali. Ang kwintas na yon ay ang kanyang nawawalang pag-aari. Nawala ang sakit ng kanyang ulo pero pinalitan ito ng matinding kaba at pagkalito. Hindi kaya si Ninay ay may kaugnayan sa nangyari? 6 na taon nang nakararaan? Posible kaya na siya ang bunga ng gabing yun? Napahawak si Marcel sa kanyang muka. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot sa kanyang natuklasan. Ang bata na lagi niyang nakikita sa kalsada. Maaaring kanyang sariling dugo at laman. Kailangan niyang malaman ng totoo. Kailangan niyang makausap ang ina nito na masinsinan tungkol sa nakaraan ni Ninay. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, pero handa siyang gawin ang lahat para sa katotohanan. Maaga pa lang, puno na ng tao ang covered court ng eskwelahan ni Ninay. May mga makukulay na banderitas at malakas na musika para sa family day. Nakasuot si Ara ng simpleng t-shirt at maong habang hawak ang kamay ng kanyang anak. Panay ang lingon ni Ninay sa gate ng school dahil hinihintay niya ang pagdating ng kanyang sinasabing papa. Kinakabahan si Ara dahil hindi niya alam kung sino ang lalaking tinutukoy ng bata. Maya-maya ay isang pamilyar na lalaki ang pumasok sa gate.
Nakasuot ito ng polo't maong na pantalon. Mama, ayan na siya. Ayan na si Papa. Nasaan anak? Yung lalaking malapit sa gate? Opo, Papa, dito po kami. Kumaway si Ninay ng malakas habang tumatakbo papalapit sa lalaki. Napahinto si Ara nang mamukaan ng lalaki. Hindi siya pwedeng magkamali. Huminto si Marcel sa tapat ni Ninay at binuhat ng bata. Paglingon niya sa kasama ni Ninay, nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw? Magkakilala po ba kayo? Mama, bakit ka sumisigaw? Ikaw nga, nagkita na rin tayo sa wakas. At ikaw naman ang masungit na lalaking laging lumalapit sa anak ko. Bakit ka nandito? Bakit mo sinamahan ang anak ko? Sabi ng anak mo, wala siyang kasama para sa family day. Kaya nagboluntaryo ako na pumunta rito. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Ninay, halika na. Uuwi na tayo. Mama, please. Gusto ko pong sumali sa laro. Nakakahiya naman kay Papa kung papaalisin natin siya. Nandito na ako, Ara. Huwag mo nang sirain ang araw ng bata. Isang araw lang naman to. Napilitan si Ara na manatili dahil sa pakiusap ng kanyang anak. Buong araw, naging mailapang dalawa sa isa't isa. Nagsimula na ang mga laro para sa mga magulang at anak. Unang laro ay ang three-legged race kung saan kailangang itali ang paa ni na Marcel at Ara. Dapat ay sabay tayong hakbang. Sa bilang ng 3, gamitin mo ang kaliwang paa mo. Alam ko ang gagawin ko. Huwag mo akong utusan. Huwag kang matigas ang ulo. Matatalo tayo kapag hindi tayo nag-usap. Wala akong pakialam kung matalo tayo. Gusto ko lang matapos ang araw na to. Ani Ara. Dahil sa hindi nila pagkakasundo ay ilang beses silang natumba sa putikan. Tawanan ng mga ibang magulang habang si Ara hiyang-hiya naman. Kahit sa larong Bring Me, hindi sila nagkakaunawaan. Kung anong hinihingi ng host ay iba ang kinukuha ni Marcel. Walang kibuan silang kumain. Mama, bakit hindi po kayo nag-uusap ni Papa? Kanina pa kayo parang nag-aaway sa laro. Kumain ka na lang dyan, Ninay. Marami lang kaming iniisip. Ninay, gusto mo ba ng tubig? Bibili ako sa kantin. Opo, Papa. Salamat po. Umalis si Marcel para bumili ng inumin. Sinamantala ni Ara ang pagkakataon para kausapin ng anak tungkol sa pagtawag nito ng Papa kay Marcel. Pero bago pa man siya makapagsalita, bumalik na ang lalaki. Nang matapos ang lahat ng aktibidad sa school, nagpaalam na ang mga magulang. Hinila ni Ara si Ninay para umuwi na pero pinahinto sila ni Marcel. Ara, sandali lang. Maaari ba tayo mag-usap? Yung tayong dalawa lang. Ninay, dun ka muna sa swing. Huwag kang lalayo sa amin. Opo, Mama. Pumunta ang dalawa sa isang sulok ng court kung saan walang ibang tao. Seryoso ang mukha ni Marcel habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Ara. Diretsahan na ang itatanong ko sa'yo. Anak ko ba si Ninay? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre hindi. Hindi kita kilala. Huwag kang magsinungaling sa akin. 6 na taon nang nakararaan. May nangyari sa atin sa isang hotel. Naaalala ko na ang lahat. Baka nagkakamali ka lang. Maraming babae ang nakakasama mo siguro. Kung ano man ang nangyari sa'yo noon, kalimutan mo na. Kung hindi ko anak ang bata, bakit suot niya ang kwintas ko? Yan ang kwintas na nawala ko nung gabing yun. Ang kwintas na to? Binili ko lang to sa isang tiyangge. Maraming ganitong disenyo sa palengke. Bagay lang to sa anak ko kaya ako sinuot sa kanya. Huwag mo akong lukuhin. Alam ko ang disenyo ng kwintas na pag-aari ko. Regalo iyon ng namayapa akong ina. Wala akong pakailam sa kwento mo. Hindi mo anak si Ninay. Kami lang ang pamilya niya at hindi ka kabilang doon. Natatakot ka ba na malaman ng totoo? O natatakot ka na baka kunin ko sa iyo ang bata? Tapos na ang usapan nating dalawa. Ninay, halika na. Uwi na tayo. Mabilis na kinuha ni Ara ang kanyang anak at lumabas ng school. Hindi niya nanilingon si Marcel kahit tinatawag pa sila nito. Sumakay sila sa tricycle at agad na umalis sa lugar. Naiwan si Marcel na nakatayo sa gitna ng court. Hindi siya kumbinsido sa mga sinabi ni Ara. Alam niya sa kanyang loob na may itinatago ang babae. Bumalik si Marcel sa kanyang opisina ng hapon ding yun. Hindi mawala sa kanyang isip ang mukha ni Ninay. Habang nasa school sila kanina, palihim siyang nakakuha ng ilang hibla ng buhok ng bata nung inaayos niya ang buhok nito. Inilabas niya ang isang maliit na ziplock mula sa kanyang bulsa.
Doon nakalagay ang mga hibla ng buhok ni Ninay. Agad niyang tinawagan ng kanyang sekretary na si Adolf. Adolf, pumasok ka rito sa opisina ko ngayon din. Sir, nandito na po ako. Bakit po parang nagmamadali kayo? Gusto kong humanap ka ng pinakamagaling na DNA lab expert. Sabihin mo'y kailangan ko ng resulta sa lalong madaling panahon. DNA test po, sir? Para saan po to? May problema po ba sa kumpanya? Huwag ka ng maraming tanong. Gawin mo na lang ang inuutos ko sa'yo. Ito ang sample na kailangan nilang suriin. Opo, sir. Sikasuhin ko po ito agad. Tatawagan ko ang kontak ko. Siguraduhin mo na walang makakaalam nito. Lalo na si Mami at si Celestine. Makakaasa po kayo, sir. Magiging maingat po ko. Lumabas si Adolf, dala ang sample ng buhok. Naupo si Marcel at huminga ng malalim. Tumingin siya sa malayo habang iniisip ang posibleng resulta ng test. Kung totoo ngang anak niya si Ninay, kailangan niyang gumawa ng paraan para itama ang lahat. Pero alam niyang hindi magiging madali ang pagpapatawad ni Ares sa kanya. Kailangan niyang maghanda sa kung anuman ang lalabas na katotohanan. Naniniwala siya na ang katotohanan ang magpapalaya sa kanyang isipan. Tahimik ang loob ng bahay ni Ara ng gabing yun. Nakaupo si Ara sa gilid ng kanilang maliit na lamesa habang pinapanood si Ninay na nag-aayos ng kanyang mga gamit sa eskwela. Hindi mapakali si Ara dahil sa nangyari sa family day. Ramdam niya ang kaba dahil sa mga tanong ni Marcel tungkol sa kanyang anak. Alam niya na hindi titigil ang lalaki hanggat hindi nito nalaman ang katotohanan. Humarap siya kay Ninay na may seryosong muka. Ninay anak, lumapit ka muna rito kay Mama. May gusto kong sabihin sa iyo na napakahalaga. Ano po yun, Mama? Tungkol po ba ito sa mga laro natin kanina sa school? Hindi anak, tungkol ito sa lalaking kasama natin kanina. Gusto ko na itigil mo na ang pakikipag-usap sa kanya. Bakit po? Akala ko po'y gusto niyo na siya dahil pinayagan niyo siyang sumama sa atin. Mabait naman po si Papa Marcel. Huwag mo na siyang tatawaging ganyan. Hindi mo siya tatay at hindi natin siya kaano-ano. Isang estranghero lang siya na nagkataon lang na nakilala mo. Pero Mama, tinulungan niya po tayo. Binilhan niya ako ng cotton candy at sumama siya sa mga laro kahit natumba tayo sa putikan. Makinig ka sa akin, Ninay. Hindi lahat ng taong nagpapakita ng kabaitan dapat agad pagkatiwalaan. Minsan may mga tao na may ibang balak, kaya sila lumalapit sa atin. Masamang tao po ba siya? Mukha naman po siyang mabait. Hindi ko sinabing masama siyang tao, pero hindi rin natin siya kilala ng buo. Ayaw kong masanay ka na palaging nandyan siya, dahil darating ang araw na aalis din siya at hindi na babalik. Malulungkot po ako kapag umalis siya, kasi po masaya ako kapag kausap ko siya. Kaya nga habang maaga pa lumayo ka na. Ayokong masaktan ka sa huli. Ipangako mo sa akin na hindi ka na makikipag-usap sa kanya kapag nakita mo siya sa labas. Opo, Mama. Susunod po ako sa inyo. Hindi ko na po siya papansinin kahit tawagin niya ako. Niyakap ni Ara ang kanyang anak ng mahigpit. Pinipilit niyang pigilan ang kanyang luha dahil sa takot na baka mawala sa kanya ang kanyang kaisa-isang anak. Sa kabilang banda, sa loob ng malaking opisina ni Marcel, ay abala ang CEO sa pag-iisip ng kanyang susunod na hakbang. Tinawag niya ang kanyang sekretarya na si Adolf para sa isang bagong utos. Adolf, may papagawa ko sa'yo. Gusto kong pumunta ka sa convenience store kung saan nagtatrabaho si Ara. Ano pong gagawin ko roon, sir? Bibili ba ako ng sigarilyo o may iba pa kayong kailangan? Gusto kong kausapin mo siya ulit. Subukan mong kumuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa kanyang buhay. Gusto kong malaman kung papaano niya pinalaki si Ninay ng mag-isa. Parang profiling po ba ang gagawin ko, sir? Bakit po parang interesado kayo sa buhay niya? Huwag ka ng maraming tanong. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Gusto kong malaman kung may iba ba siyang nakakasama o kung may tumutulong ba sa kanya. Sige po, sir. Pupuntahan ko siya mamaya pagkatapos ng shift ko rito. Sisiguraduhin ko na hindi siya makakahalata na nagtatanong ako. Mabuti. Pagkatapos mo siyang makausap ay gumawa ka ng report para sa akin. Isama mo ang lahat ng detalye, kahit pa gaano kaliit ang mga to. Pumunta si Adolf sa convenience store ng gabing yun. Nakita niya si Ara na abala sa pag-aayos ng mga paninda sa shelf. Lumapit siya at nagpanggap na mamimili. Sinubukan niyang magbiro para gumaan ang loob ni Ara sa kanya. Oh, ikaw pala ulit. Mukhang laging ikaw ang naabutan ko sa tindahan niyo ah.
Kailangan ko po talagang magtrabaho ng husto. Heto po ba ang bibilhin nyo? Oo. Alam mo, bilib ako sa'yo. Ang sipag mo at balita ko. Mag-isa mo lang na itinataguyod ang anak mo. Hindi ba mahirap ang ganoong buhay? Mahirap po pero kailangan kayanin para sa kinabukasan ng anak ko. Siya lang naman ang inspirasyon ko sa buhay. Wala bang tumutulong sa'yo? Yung tatay ng bata, nasa na ba siya? Wala po siyang tatay. Kami lang po ni Tatay Pancho ang nagtutulungan para kay Ninay. Bakit niyo po na itanong? Wala naman. Napansin ko lang na napakahusay mong mag-alaga ng bata. O sige na, una na ako't baka hinihintay na ako ng boss ko. Bumalik si Adolf kay Marcel at ibinigay ang report na ginawa niya. Binasa ni Marcel ang bawat salita sa papel. Naramdaman niya ang awa at paghanga para kay Ara. Nalaman niya na halos magkandakuba na si Ara sa pagtatrabaho para lang may pambili ng pagkain at pambayad sa kuryente. Napaisip si Marcel kung paano niya matutulungan ng mag-ina. Adolf, gusto kong magpadala ka ng mga grocery sa bahay ni na Ara bukas. Isama mo ang mga gatas, bigas at mga paboritong pagkain ng mga bata. Sige po sir, ilalagay ko po ba ang pangalan ninyo sa card? Huwag kang maglalagay ng kahit anong pangalan. Gusto ko lang na dumating yun sa kanila nang walang nakakaalam kung kanino galing. Baka po matakot sila sir. Baka isipin nila nagkakamali lang ng padala. Sabihin mo sa maghahatid, naiwan lang sa harap ng gate nila at tumalis agad. Gusto ko lang na pagaanin ang buhay nila kahit papaano. Habang hinihintay ko ang resulta ng DNA test. Kinabukasan, laking gulat ni Naara at Mang Pancho nang makitang maraming plastic ng grocery sa harap ng kanilang pinto. May mga mamahaling delata, isang sako ng bigas at mga tsokolate para kay Ninay. Tatay, ano to? Kanino galing ang lahat ng mga pagkain to? Hindi ko rin alam, Ara. Pagbukas ko ng pinto kanina, narito na mga to. Wala namang nakasulat na pangalan kung sino ang nagbigay. Wow, Mama! May mga tsokolate at may paborito ko pang gatas. Huwag mo munang hawakan niya, Ninay. Baka nagkamali lang ang naghatid nito sa atin. Hindi pwedeng kainin ang hindi sa atin. Tinanong ko ang kapitbahay natin, pero wala rin silang nakitang tao. Basta na lang daw may humintong delivery truck at iniwan ng mga ito. Kinakabahan ako, Tatay. Parang may nagbabantay sa atin. Hindi kaya si Marcel ang nagpadala na to? Kung siya man, bakit hindi niya inilagay ang pangalan niya? Baka gusto lang niya talagang makatulong dahil nakita niya ang kalagayan natin. Kahit na po, ayokong tumanggap ng kahit na ano mula sa kanya. Pero hindi ko rin alam kung paano ito ibabalik dahil wala namang address na nakalagay. Nagpatuloy ang pagpapadala ng mga grocery sa mga sumunod na araw. Unti-unting napagaan ang gastusin ni Naara sa bahay dahil sa mga misteryosong padala. Habang nagtatrabaho si Ara, hindi niya maiwasang mapatingin sa labas ng convenience store. Naghihintay kung makikita niya ang sasakyan ni Marcel. Samantala sa opisina ni Marcel, dumating ang kanyang hinihintay na resulta. Hawak niya ang isang envelope na naglalaman ng katotohanan. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ito. Pagkakita niya sa papel ay doon na lumabas ang tunay na sagot. Positive, siyang tunay na ama ni Ninay. Napasandal si Marcel sa kanyang upuan at napapikit. Alam niya na hindi na siya pwedeng magtago sa likod ng mga lihim na padala. Kailangan niya nang harapin si Ara at aminin ang lahat. Napasandal si Marcel sa kanyang upuan at napahawak sa kanyang muka. Hindi niya alam kung anong emosyon ang dapat niyang maramdaman ng mga sandaling yun. Pumasok si Adolf sa loob ng opisina matapos kumatok ng 3 beses. Sir Marcel, lumabas na po ba ang resulta ng DNA test? Nakita ko na hawak ninyo ang papel. Oo, positive ang resulta. Anak ko nga si Ninay. Hindi ako nagkamali sa hinala ko nung makita ko ang kwintas na suot niya. Ano pong plano niyo ngayon? Siguradong magiging malaking usapin ito sa pamilya ninyo. Hindi ko muna iniisip ang pamilya ko. Ang iniisip ko, kung paano ko to sasabihin kay Ara. Alam ko na magagalit siya sa akin. Dapat po siguro puntahan niyo na siya ngayon din. Mas mabuti na sa inyo manggaling ang katotohanan kaysa malaman niya pa sa ibang tao na alam niyo na. Tama ka. Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta ako sa bahay ni Naara ngayong gabi. Pagdating sa tapat ng gate ni Naara, naghintay si Marcel sa loob ng kanyang sasakyan. Maya-maya, nakita niyang paparating si Ara na galing sa kanyang trabaho. Mukhang pagod na pagod ito at may dalang maliit na plastik ng pagkain.
Agad na bumaba si Marcel at hinarap ang babae. Nagulat si Ara nang makita ang lalaki sa harap ng kanilang gate. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Gabi na't kailangan ko nang magpahinga. Sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang babalik dito. Ara, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ko pinapakinggan. Wala tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga tanod dito sa barangay. Mabilis na naglakad si Ara patungo sa kanilang pinto at sinubukang buksan ito. Pero bago niya pa maisara ang pinto, naharangan na ito ni Marcel gamit ang kanyang kamay. Nagkaroon ng maliit na tulakan sa pagitan ng dalawa. Alam ko na ang totoo, Ara. Huwag mo nang itanggi dahil hawak ko na ang ebidensya. Si Ninay ay anak ko. Natigilan si Ara sa narinig niya. Nabitiwan niya ang kanyang hawak na plastik at tumingin siya ng masama kay Marcel. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Paano mo nalaman? Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na mag-imbestiga tungkol sa anak ko? Nagpa-DNA test ako. Kumuha ko ng sample ng buhok ni Ninay nung family day. Pinatunayan ng resulta na ako ang ama niya. Wala kang karapatan. Kumuha ka ng sample ng hindi ko alam at hindi ako pumapahayag. Gusto ko lang malaman ng katotohanan. Gusto kong panagutan ng pagkakamali ko. 6 na taon na ang nakararaan. Ngayon mo lang naisip yan? Nasaan ka nung panahong naghihirap ako para lang may maipakain sa anak ko? Nasaan ka nung nagkakasakit siya at wala kaming pambili ng gamot? Hindi ko alam na may nabuo sa gabing yun, Ara. Kung alam ko lang, hindi ko hahayaan na maghirap ng ganito. Huli na ang lahat, Marcel. Hindi ka kailangan ni Ninay sa buhay niya. Nakaya namin ng wala ka't kakayanin pa rin namin kahit kailan. Pero gusto kong bumawi. Gusto kong maging tatay sa kanya. Bigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Umalis ka na. Huwag mo nang guguluhin ang tahimik naming buhay. Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko. Mabilis na isinara ni Ara ang pinto at iniwan sa labas si Marcel. Napaluhod si Marcel sa tapat ng pinto at sinisisi ang kanyang sarili. Napagtanto niya kung gaano siya naging pabaya at tanga dahil hindi niya man lang inisip ang posibilidad na may naging bunga ng gabing yun. Kinabukasan, hindi pa rin sumuko si Marcel. Bumalik siya sa bahay ni Ara, dala ang ilang mga gamit para sa bata. Nakita niya si Mang Pancho sa labas na nagdidilig ng halaman. Sir Marcel, nandito na naman kayo. Alam niyo naman na galit si Ara sa inyo. Alam ko po, Mang Pancho, pero hindi po ako titigil hanggat hindi niya ako pinapatawad. Heto po, may dala ko mga bagong laruan at damit para kay Ninay. Ako nang bahala dito, pero wag kang mag-expect na kakausapin ka agad ni Ara. Hayaan mo muna siyang mag-isip. Mang Pancho, totoo po ang intensyon ko. Gusto ko lang talagang maging bahagi ng buhay nila. Ano po bang dapat kong gawin para mapalambot ang puso niya? Ipakita mo lang na seryoso ka. Huwag kang susuko kahit itaboy ka niya. Ang mga babaeng katulad ni Ara, kailangan ng karapatan at tiyaga. Nagpatuloy si Marcel sa pagbisita araw-araw. Naghihintay siya sa labas ng gate kahit mainit ang panahon. Minsan, tinutulungan niya si Pancho sa mga gawaing bahay. Isang araw, nakita siya ni Ara na nag-aayos ng sirang bakod nila. Bakit mo ginagawa yan? Sabi ko naman sa'yo na hindi namin kailangan ng tulong mo. Gusto ko lang tumulong, Ara. Nakita ko na sira na ang bakod ninyo, kaya inayos ko na. Huwag kang mag-alala, hindi ako hihingi ng kahit anong kapalit. Hindi mo ba naiintindihan? Ayaw kitang makita rito. Ang yaman mo pero nagtsatsaga ka sa amin. Ang hanapin mo, mga katulad mo ng antas sa buhay. Dahil nandito ang pamilya ko. Kahit gaano pa kalaki ang bahay ko, pakiramdam ko, kulang pa rin ito dahil wala kayo roon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi kami ang pamilya mo. Kaya nga nandito ko dahil gusto kong itama lahat. Itama ang mga sandaling hindi ko nalaman agad. Nakakaawa ang mga sinasabi mo. Pagkatapos mong hindi magpakita ng 6 na taon, bigla kang magsasabi ng ganyan. Bigyan mo ko ng panahon, Ara. Hayaan mong patunayan ko sa iyo na mabuti ang intensyon ko. Hindi lang ito para kay Ninay. Para rin ito sa iyo. Dahan-dahang napansin ni Ara ang pagbabago ni Marcel. Mula sa pagiging masungit at bugnuting CEO, naging palangiti na ito at handang tumulong sa bawat kailangan nila. Isang hapon ay dinala ni Marcel si Ninay sa park para maglaro. Pinapanood sila ni Ara mula sa malayo. Nakita niya ang saya sa mukha ni Ninay habang karga-karga ito ni Marcel.
Unti-unting nawawala ang galit sa puso ni Ara habang nakikita ang pag-aalaga ni Marcel sa kanilang anak. Ara, tingnan mo si Ninay. Napakabungis-ngis na bata. Salamat sa pagpapasaya sa kanya. Ngayon ay nakikita ko na tapat ka sa mga ginagawa mo. Yun lang naman ang gusto ko, ang makitang masaya kayong dalawa. Kahit hindi mo pa ako tanggapin ng buo ngayon, maghihintay ako, Ara. Seryoso ka ba talaga sa lahat ng to? O baka naman laro lang din to para sa'yo? Seryoso ako, Ara. Mahal ko si Ninay at nagsisimula na rin akong makaramdam ng kakaiba para sa'yo. Gusto ko tayong maging isang tunay na pamilya. Hindi sumagot si Ara pero hindi rin siya umalis. Nanatili silang nakatayo habang pinapanood ang paglubog ng araw. Nararamdaman ni Marcel na malapit niya nang makuha ang tiwala ni Ara. Alam niya na mahaba pang lalakbayin nila pero handa siyang magtiyaga para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Patuloy niyang ipapakita ang kanyang kabutihan hanggang sa tuluyan ng maghilom ang mga sugat ng nakaraan. Nasa loob ng silid sa hospital si Ara kasama si Ninay. Nakahiga pa rin si Osang sa kinilalagyan nitong kama. Mahina na ang kanyang katawan at hirap na siyang huminga ng maayos. Tumingin si Osang kay Ara at hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Ramdam ni Ara ang panghihina ng kanyang ina. Kaya naman hindi niya mapigilang maluha. Lumapit din si Ninay at hinawakan ng kabilang kamay ng kanyang lola. Ara anak, lumapit ka rito sa akin. May gusto kong sabihin sa'yo bago ko tuluyang magpahinga. Nay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Magpalakas po kayo para makauwi na tayo sa bahay. Siguro, panahon na para ipagkatiwala kita sa taong tapat at handang samahan ka sa huli. Ara, sana'y pakinggan mo ang payo ko. Buksan mo muli ang puso mo para sa pagpapatawad. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng galit dahil lang sa nakaraan. Nahihirapan po ko, Nay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao. Para iyon sa sarili mo at para sa kinabukasan ni Ninay. Bigyan mo ng pagkakataon ng pagsisimula at paglago ng inyong pamilya. Nakikita ko naman na tapat si Marcel sa kanyang hangarin sa inyo. Nay, susubukan ko po. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging maayos ang lahat para kay Ninay. Mabuti kung ganoon. Ninay, apo ko, magpakabait ka palagi sa mama at papa mo, ha? Opo, Lola Osang, pagaling po kayo para makapaglaro po tayo. Ngumiti si Osang sa huling pagkakataon. Maya-maya, biglang tumunog ng mahabang makina sa kanyang tabi. Nag-flatline ang kanyang heart rate. Agad na tumawag ng doktor si Ara pero huli na lahat. Tuluyan nang pumanaw si Osang. Napayakap si Ara sa kanyang ama na si Mang Pancho na kararating lang sa silid. Ginamit ni Ara ang huling habili ng kanyang ina bilang inspirasyon. Napag-isip-isip niya na tama ang kanyang ina. Kailangan niyang bumuo ng pamilya kasama si Marcel para sa kapakanan ni Ninay. Dumating ang araw ng anibersaryo ng kumpanya ni Marcel. Isang malaking selebrasyon ang gaganapin sa isang mamahaling hotel. Nagpadala si Marcel ng mga bagong kasuotan para kina Ara at Ninay. Isang magandang damit ang natanggap ni Ara at isang cute na damit naman para kay Ninay. Pagdating ni Ara sa lugar, halos mahilo siya sa dami ng mga taong naroroon. Lahat ay mukhang mayayaman at makapangyarihan. Pakiramdam ni Ara, hindi siya bagay sa ganoong lugar. Mama, ang ganda naman po nito. Ang dami pong pagkain at ang lalaki ng mga ilaw. Oo anak, pero huwag kang lalayo sa akin, ha. Madaming tao rito. Nasaan po si Papa Marcel? Gusto ko po siyang makita. Habang naglalakad sila sa loob ng hall, nakita ni Ara si Marcel sa malayo pero hindi siya nag-iisa. Nakalingkis sa kanyang braso si Celestine. Nakasuot si Celestine ng napakamahal na pulang damit at panay ang tawa nito habang nakikipag-usap sa mga bisita. Nakaramdam si Ara ng matinding selos at kirot sa kanyang puso. Inisip niya na baka nagkakamali lang siya sa pagtitiwala kay Marcel. Ninay, halika na, uuwi na tayo. Bakit po mama? Kadarating lang po natin ah. Hindi pa po natin nakakausap si Papa. Basta uuwi na tayo, hindi tayo bagay dito. Tingnan mo sila oh, ang yayaman nila habang tayo ganito lang. Nagmukha lang tayong katawa-tawa rito.
Pero mama, sabi po ni Papa ay gusto niya tayong makita rito. Hindi nakinig si Ara at hinila ang anak palabas ng hotel. Nagmamadali siyang naglakad patungo sa kalsada para maghanap ng tricycle. Nakita ni Marcel ang papaalis na mag-ina mula sa stage. Agad siyang kumawala sa pagkakahawak ni Celestine kahit na sinubukan siya nitong pigilan. Marcel, saan ka pupunta? Magsisimula na ang programa. Hayaan mo ko, Celestine. Tapos na tayo, tala mo yon. Tumakbo ng mabilis si Marcel palabas ng hotel. Naabutan niya sina Ara na pasakay na sana sa isang sasakyan. Agad niyang hinawakan ng kamay ni Ara para pigilan ito sa pag-alis. Ara, sandali lang. Bakit kayo alis? Kararating niyo lang ah. Bitiwan mo ko, Marcel. Uuwi na kami ng anak ko. Mukhang masaya ka naman nakasama ang fiancé mo roon sa loob. Huwag mo na kaming gambalain. Di ko siya kasama. Siya ang lumapit sa akin pero wala na akong pakailam sa kanya. Ikaw at si Ninay ang gusto kong makasama rito. Huwag mo na akong bulahin. Nakita ko kayo kanina. Mukha kayong masayang pamilyang tingnan. Kami tagapanood lang sa buhay mo. Makinig ka sa akin, Ara. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang magpadala sa selos dahil wala akong dapat ikaselos. Sawa na ako sa mga paliwanag mo, Marcel. Araw-araw, sinusubukan kong buksan ang puso ko. Pero lagi mo lang akong sinasaktan. I love you, Ara. Mahal na mahal kita. Kayo ni Ninay ang nagbigay sa akin ng panibagong dahilan para magpatuloy sa buhay na to. Hindi ko kayang mawala kayo uli. Natigilan si Ara sa narinig niya. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Marcel at nakita niya ang katapatan dito. Unti-unting lumambot ang kanyang paninindigan. Lumapit si Marcel at hinawakan na magkabilang pisngi ni Ara bago ito hinalikan ng matamis sa harap ng maraming tao sa labas. Tara na sa loob. Gusto kong ipakilala kayo sa lahat ng mga kakilala ko. Sigurado ka ba riyan? Baka mapahiya ka lang dahil sa amin. Hindi ko ikakahiya ang pamilya ko. Kayo ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko. Bumalik sila sa loob ng hall. Nang tawagin si Marcel sa stage para sa kanyang opening remarks, hindi siya nag-atubili. Hinawakan niya ang kamay ni Ara at binuhat si Ninay habang paakyat sa stage. Lahat ng tao'y napatahimik at tumingin sa kanila. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi hindi lang anibersaryo ng kumpanya ang ating ipinagdiriwang. Gusto ko ring gamitin ang pagkakataong to para ipakilala sa inyo ang aking pamilya. Ito ang aking mahal na si Ara at ang aming napakagandang anak na si Ninay. Sila ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Nagpalakpakan ng lahat ng mga tao maliban kay Celestine na mabilis na lumabas ng hotel dahil sa kahihiyan. Masaya ang mukha ni Ninay habang kumakaway sa mga tao. Si Ara naman hindi makapaniwala na nararanasan niya ang ganitong klase ng pagmamahal. Sa wakas, nabuo na ang kanilang pamilya na matagal na nilang hinihintay. Naging masaya ang buong gabi para sa kanilang tatlo. Alam ni Ara na marami pa silang pagdadaanan pero hanggat magkasama sila, kakayanin nila lahat. Hindi natuloy ang kasalan nila ni Celestine. Kinilala rin ng nanay ni Marcel ang kanyang mag-ina. Lumawak ang business na meron si Marcel. Pinag-aral niya si Ara at nakatapos ito ng business management. Nagtayo ito ng isang sariling kumpanya na nagpo-provide ng local skincare sa bansa. Kinilalang magaling na entrepreneur at naging model ng iba't ibang kumpanya. Habang si Ninay naman, nagkaroon ng mga scholarship dahil sa angking talino. Ngayon ay hindi na mag-isa si Marcel na pumupunta ng mga meetings o convention. Dahil lang dating nabuntis niya lang sa isang hotel at tagatinda lang sa isang convenience store, ay kinikilala na ng lahat bilang the youngest entrepreneur ng bansa. I love you, Ara. I love you more, Daddy.